Okay, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. Well, politics po tayo, no? Pag-usapan po natin ngayon ang tanong, no? Kung saan dapat na po bang mag-resign ang ating VP Sara sa kanyang posisyon as DepEd Secretary. Okay, so bago po yan, well, anyahan ko po kayo na baka po pwedeng i-like and subscribe niyo po yung ating channel, kung nagustuhan niyo po ang ating mga contents. Okay, so yun nga po, no, yan ang tanong, no, ng marami, no, dito sa ating comment section nung nagbabasa po ako, kung dapat na nga daw po talaga resign, no. At yun na nga, may mga narinig din po tayo, no, na di umano mga grupo nagtatawag ng kanyang pagre-resign, no. Pero despite of all of those things, hindi po nagre-resign ang BP. Well, kasi professional po talaga ang BP, no? Tsaka lagi pong planado ang kanyang mga pagkilos. Hindi po yan bigla ang magdedesisyon, no? O magsasalita lang. Talaga pong planado, no? At pinag-iisipan ng kanyang mga pagkilos. Kaya sa tanong po na yan, sa palagay ko, siguro po, sa tamang panahon siya po ay magbibitaw, no? Kasi po, nabanggit ko na sa mga nakaraang vlogs na personala na po kasi ang banatan, di ba? So, kaya nga nabanggit niya na, no, na wala nang unity. Kasi nga, you can tell or you cannot say na may unity habang binabanatan ka at di ka naman pinagtatanggol ng katandem mo, di ba? Wala naman po tayo naririnig kay Mr. President, ano po? Then at the same time, yan nga, yung ICC, binubuhay, ganyan. Tapos nga may mga upcoming investigation na naman, na mga ginawa na nung panahon ng Pangulong Duterte, ulitin na naman. So, ano pang unity doon? Kasi nga, unity in a sense, sabay-sabay po tayong babaon. Ano po, yan po yung ating kinampanya, no? Ngayon po, nagsosolo na ang administrasyon dahil ito na nga, meron silang bagong Pilipinas hymn, no, na well, di naman po natin tinututulan yan. Basta samahan lang ng gawa. Dahil kung puro kanta lang po tayo, puro lang tayo salita, useless po yan. Sayang ang propaganda. Sayang po yung paggastos, no, sa mga ganyang klase ng, ng mga efforts, po. Dahil wala ka namang gawa. In the end, useless din po, no. At, kayo po, ano sa tingin nyo, no? Dapat na po bang mag-resign ng BP, no? So, siguro nasagot ko naman ng diretso, no, na in due time, yes, no, dapat po. Hindi ko sinasabing ngayon, no, lahat po kasi ng bagay may oras, lahat po ng bagay may timing, may pagkakataon, no. So, now is not the right time. Kung kailan po yan, well, i-announce na yan ni Vice Presidente, no? I'm not saying na na konfirmado na yun, no, hindi. Sa akin, tinatimingan po yan siguro, no? Dahil nga, di po basta-basta yan. Dahil once na magbitaw na siya, talagang tapos na, no? Wala na talaga ang unity. Baka po in the end, bumalik na lamang si BP Inday, no? As sa Davao, no? Dahil nakita naman natin, doon siya nag-celebrate ng kanyang, ng Independence Day, no? Sa Davao City. At yun na nga, kinondenan niya pa yung mga nangyari, no? Yung tangkang pag-aresto, yung palpak na pag-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi ko pong palpak dahil parang di naman nag-isip dyan ng mga pulis. Nagpitpit ng isang katerbang kapulisan, no? Bandang huli, wala naman palang mapapala. Bakit mo kakailanganin kasi magbitpit ng ilang batalyon kung nakakapasok ka naman sa compound, di ba? Siyempre, yung mga tao dyan nagulat dahil bakit kanyang kadami. So, they will do whatever they can to protect, no, yung property, yung kanilang sarili, no. Dahil ako di ako naniniwala nasa loob si Kibuloy. Di ba? Kung ang isang suspect po ba ay magtatago sa sarili niyang bahay. Sa dami po ng property niyan, you never tell kung nasan talaga siya, kung nasa bansa pa ba siya, no? Dahil nga may mga eroplano po si Pastor. Pero sabi naman ng ng ating immigration, no,
na nasa bansa pa daw, no? Siguradong yun ang information kasi nga hindi naman sila maghahanap dito kung nasa ibang bansa, no? At there are ways para ma-check po, no, or ma-track down kung nakalabas na ba ng bansa o hindi. Kaya nga po may mga warrants dahil they still thinking, no, or they know that he's still here, di ba? So yun na nga po ang sinasabi natin, bagamat malaking kawalan nito sa kagawaran, pero what we can do, no? Pero yun na nga, despite ng pag-atake sa kanya, nananatili pa rin pong mataas, no, ang ratings niya, no? Hindi bumababa kasi nga tatak Duterte. Kaya baliwala yung mga ginagamit ng mga vlogger dyan, no? Huwag na tayo maglokohan dyan. Alam naman nating may mga vlogger dyan na bumabanat-banat, dating kampi-kampi, ngayon ganyan na, no? Alam mo, di po tayo pinanganak kahapon, alam na po natin yan, alam na ano po. At halata naman sa mga pananalita ng mga ito na di naman issue based sa mga sinasabi, no? Di kayo nahiya kay BP Sara. Sa bagay, ganun po talaga, no? Wala po tayo magagawa kung mahirap na po magsalita. Pero that's what I think, no? Dahil alam nyo naman kung gaano magtrabaho ang Duterte, tapos pagsasalitaan nyo ng mga ganyan, hinahanapan nyo ng mga komento na tungkol dyan sa South China Sea. Hindi naman po siya ang presidente. Dapat lang po nagko-komento dyan ng presidente. At no value rin po, no sense kung magsasalita siya dyan. Bakit? Pangulo nga lang po, no? Hindi po epal ang ating vice presidente, no? Na lahat kokomentahan niya, lahat, di ba? Napakatahimik na nagtatrabaho lamang po. Ganyan lang nakilala sila, Nananahimik sila sa Davao, pinuntahan sila doon, bandang huli, yan ang gagawin. Parang yung ginawa po kay Binay, very dilawan, ano po, kawawa si Binay, na pero kung totoo naman po yung mga bintang sa kanya, no, yung binabawi ko yung salitang kawawa, no. Kung totoo lang, pero well, lahat naman po is innocent, no, hangga't hindi pa napapatunayan. So yun po, no, ating mga komentaryo sa ngayon, no, patungkol po dito. Yung nabanggit ko po mga vloggers, no, speculation ko lang po yun, no, na possible nagagamit ito mga to para pambanat, di ba? Wala naman tayong pinapangalanan kung sino yung mga yan, pero yun po ating mga speculation dito, no. Pero muli, ang akin lamang po, sana, no, hindi mangyari, no. Hindi mangyari kasi nga we're still hoping na, di ba, na magkaisa pa rin, no. Yun pa rin naman yung ating dahil pro-government pa rin po tayo dito, ano man ang mangyari, we must protect, no, ang nag-iisang gobyerno natin, di ba? Tayo ang nagboto, At ayoko po ng ibang mga bagay na pinag-uusapan. Sa akin, we should criticize dahil tayo po may duty na gawin yun, ano po? May duty po tayong gawin yun. But it doesn't mean, di ba, tayo mananawagan ng kung ano-ano. Hindi ganon, no? Kailangan po may check and balance. Kaya dapat may nagkikriticize, dapat may opposition, di ba? Para po aware din sila, no, sa kanilang mga ginagawa. So yun lamang po, no, ating mga napag-usapan ngayon, no, ating palagay yung mangyayari sa mga susunod na panahon, no? Dahil tingin ko nandiyan na nasa part 1 na tayo, no? Part 2, 3, and 4. We will see, no? We will wait. So yun lamang po ang ating napag-usapan. At muli, maraming salamat po sa inyo lahat. At magkita-kita tayo sa next content. Duterte po, Maharlika, dito sa De Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.